Natakot na ata ang China matapos kasing hamunin Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi natatakot ang Pilipinas may paggera. Mukhang naduwag na ang mga Chinese. Kala ko ba matatapak ang mga incheck na yan? Ba't mag-Philippine Navy ang kaharap sa West Philippine Sea? Nagtatakbuhan silang lahat. Puro lang. So, kumustas mga kanoisy? So, welcome back na naman sa ating munting channel, Noisy Spectator. So, mula kay Melbs Castle, Navy Commander, giyera ba gusto ng China? Ba't nagsitakbuhan? Mga duwag pala mga Chinese Navy So, na ano lang ako sa title at saka sa thumbnail ng video ito. Sobrang curious ako. Usapang West Philippine Sea na naman to guys. Alam nyo na, China. Iniintay lang natin sila na umalis dyan sa West Philippine Sea, diba? Or itigil na yung pinagagawa nila sa teritoryo natin. So, yan yung panonoorin natin ngayon. Melbs Castle. Subscribe nyo yan. Supportahan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Check it out after watching this reaction video. So, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Noisy Spectator, para sa mga ganito na medyo bored or, you know, para naman may kasama kayo manood, diba? So, yan lang naman. Di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, Navy Commander, giyera ba gusto ng China? Ba't nagsitakbuhan? Mga duwag pala mga Chinese Navy na yan Start. Natakot na ata ang China matapos kasing hamunin Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi natatakot ang Pilipinas may paggera. Mukhang naduwag na ang mga Chinese. Kala ko ba matatapak ang mga incheck na yan? Ba't mag-Philippine Navy ang kaharap sa West Philippine Sea? Nagtatakbuhan silang lahat. Puro lang. Umatras pala sila kapag Philippine Navy na yung kaharap. Yung Philippine Coast Guard natin, kinakaya-kaya lang nila. Pero kapag Philippine Navy, umaatras. Ganon! Ang pala, pagbabanta ang mga Chinese na ito. Wala naman pala sa gawa, mga takot at duwag. Sa katatapos lang kasing deployment ng Philippine Navy warship sa West Philippine Sea, walang naitalang Chinese Coast Guard at wala ang Chinese Maritime Militia. Pero mayroong namang Chinese Navy warship. Kaso nga lang, wala naman tong ginawang kahit anong dangerous maneuver. Sobrang nakakapagtaka pag Philippine Coast Guard puro pambubuli sila. Pag armadong sasakyan na ng Philippine Navy, nagtatakbuhan naman sila. So, bakit kaya? Ang tanong ko, bakit kaya hindi na lang Philippine Navy yung ilagay dyan? Wala lang, tanong lang naman. Siguro kung, di ko talaga alam guys, wala akong idea. So, if ever may nakakaalam sa inyo kung bakit hindi Philippine Navy yung pamalagi ang ilagay dyan, bakit Philippine Coast Guard pa? Or siguro kung sasabihin nila na trabaho yan ng Philippine Coast Guard, what if na lang may mag-escort sa kanila na Philippine Navy, di ba? So, bakit lang naman? Nagtatanong ako, comment down below. There was the presence of 2 PLA Navy ships in the horizon. Uninvited guests, no maritime militia, no Coast Guard vessels were monitored. They did not interfere in any way whatsoever. Boom. What do you think is the reason that they did not interfere this time, sir? Speculate? I could not speculate why they did not interfere, but generally our MCAs or other activities conducted with our like-minded navies, the PLA Navy just monitors the activity. But they did not do any illegal maneuvers. Nilinaw naman ni EP spokesperson Francel Padilla na tuloy ang pagpapadala ng Pilipinas ng barkong pandigma sa Batanes malapit sa Taiwan. Walang anumang pagbabanta ng China ang makakapigil sa Philippine Navy sa pagde-deploy nito ng warship. Atin Tama. ng West Philippine Sea at atin rin ang Batanes. Tama. Dito walang karapatan ang China na utos-utusan na lang tayo sa mga nais nating gawin. Tayo ang masusunod sa ating sariling lupa. Secretary Teodoro sa Mabul Island. Meron kasing reaction yung spokesperson ng Chinese Foreign Ministry Affairs na person key people Naputol yung reporter natin, men. in the Philippines should not play with fire daw po. Sa part ng AFP, ano pong masasabi natin dito? So part ng AFP, that's our mandate, no? We have to fortify our defenses. What we do, hindi na natin kailangan po yung what the other countries would say how we do it. It's our mission, it's our mandate to protect our sovereign territory, and that's what we're gonna do. Nice ka, ma'am. Ganyan talaga, ma'am. Di talaga tayo magpapasindak, men. China lang yan. Kala mo talaga maliit yung China, no? Kung dati umaabot nga ng 300 Chinese Maritime Militia ang nasa West Philippine Sea, ngayon bilang na lang sa daliri ang dami nila. Bakit yes, kaya? Nagsisilayasan na silang lahat. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay hahayaan na lang ng Philippine Navy ang West Philippine Sea. Dito tuloy raw ang pagpapalayas sa lahat ng mangyan hanggang wala nang ni isa ang matira dito. Chinese Coast Guard in Pag-asa, 1 Chinese Coast Guard and 4 fishing vessels, most likely maritime militia. In Patag, no sightings. In Rizal Reef, no sightings. In Panata, 5 fishing vessels.
Ano kayang binabalak ng China, men? Bakit wala sila dyan? Parang nakakaduda din eh. Kaya nga parang mas magtataka tayo kung bakit wala silang ginagawa, di ba? Biglaan ba? Kasi wala namang depend well, ano na lang siguro kung meron tayong napagkasunduan pero parang wala naman, di ba? So bakit kaya nawala silang bigla? In Parola, one fishing vessel, Likas, non-sighted, in Lawak, non-sighted, and in Kota, 2 fishing vessels. This is the monitoring by our Navy capability as of this morning. For BDM, I could not speculate on the actions of the PLA or the Coast Guard, PLA Navy, the Coast Guard, or the Chinese Maritime Militia, why there was no interference this time. Kaya nga, The general direction, we have to understand, the broad direction of China is to control the South China Sea. A simple change in actions or behavior does not indicate a change in the character. Kung dati si Pangulong Duterte hindi kayang palayasin ang mga Chinese, ibahin nyo si PBBM. napagkumpara na naman. Bombahin lahat talaga yan pag hindi sila nagsilayas. Kayo, kanino kayo mas pabor sa pamamalakad? Kay PBBM ba o kay Duterte? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Yun. Lagi ako napapasukan. Yun, sagutin nyo yung tanong kung kanino kayo mas naano na presidente patungkol sa dyan sa China, West Philippine Sea. Kay PBBM ba or kay FPRRD? Comment down below. Sa akin, magkaiba sila ng kasi si PRRD nga, hindi niya pinoprovoke yung China. Samantalang si PBBM naman ay firm siya sa niya ng, hindi pwede yan. Sa atin yan eh. Anong ginagawang panghaharas dyan or sa atin yan, something like that. So, firm din talaga yung ni PBBM. Nagsabi pa nga siya, di ba, na wala, dapat paigtingin natin yung natin dyan, yung something like depensa. So, magkaiba talaga sila, men, pero ewan ko kung dapat bang mamili or whatsoever kasi magkaiba naman talaga sila. Sobrang dami din namang kakaibang nagawa si PRRD, di ba? Tapos yun, voter naman ako ng dalawang yan. So, wala lang. Parang middle lang siguro ako. Pero I appreciate sa mga pinagagawa ni PBBM ngayon at saka yung pinagagawa ni PRRD noon, 'di ba? So yun lang naman yung opinion ko. Kayo comment down below kung ano yung opinion nyo. Tapos yun nga, ang sabi nga natin dito ay bakit kaya or sobrang nakakapagtaka kung bakit walang ginagawa ang China. Ano yung binabalak nila? Kasi yung China hindi naman talaga sila yung tipo na bigla-bigla na lang tumitigil or whatsoever, di ba? Unless meron silang plano. Yun yung isa sa nakakapagtaka. So, yun, sana nga mali ako doon at sana wala nga talaga silang pinaplano or baka nag-celebrate sila ng Chinese New Year. Pero parang tapos na eh. Ewan ko lang. So, yun lang naman, guys. Again, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, Mel's Castle, subscribe nyo yan, supportahan nyo yan. Ang lulupet, ang aangas ng mga content, Mel's Castle. Nice update about sa West Philippine Sea. Actually, kung gusto kong meron akong update sa West Philippine Sea, takbo agad ako dito sa channel niya, no? So, yun lang naman, kasi need kasi nating magkaroon ng knowledge about sa nangyayari sa teritoryo natin para naman di tayo magugulat ba na gera na pala or digmaan na pala. At least meron tayong warning shots ba na okay, makapaghanda tayo. So, yun lang naman. Again, Mel's Castle, subscribe. Tapos yun, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, subscribe, Noise Spectator. Tapos yung kita-kits sa susunod nating reaction video. Thank you so much for watching, guys. Kita-kits again. Noise Spectator is out.